tignan naman natin yung na-drain natin lang is kung meron siyang libaba. At positive oh. Ang daming kumikinang na puti. At yan po ang libaba or maliliit na bakal na napiraso. No, dami di ba? At yan po yung ayaw natin magtagal sa ating gearbox. Kaya po tayo agad nag-change oil. No, dami oh. Nandito po tayo para po sa third part ng ating video patungkol po sa kung ano po ang gagawin sa first 500 km na tinakbo nitong ating motor na si Honda Click. At syempre hindi rin po natin palalampasin yung palitan na rin po yung langis ng ating final reduction gearbox. At dito po yon. Sa totoo lang, yung langis po na nakalagay dito sa ating gearbox ay good na good pa rin po yung kanyang performance at kaya po tumagal to hanggang 10,000 km. Kaso siya po kasi yung first oil na nilagay ng mga manufacturer at meron po yung purpose. At ang purpose po niyan, siya din po yung kauna-unahang a-absorb ng posibleng mga ribaba o mga tiny bits of metal na makikreate po ng ating pag-smoothing or pag-break in. Kaya as much as possible sa maagang panahon ay kailangan po natin itong ma-take out dito sa ating gearbox upang hindi na po siya makapag-cause ng damage. Para po kasi sa akin, sapat na po yung 500 km na tinakbo nitong ating motor upang makapag-build up po siya ng ribaba kung sakali man po na meron. At another 500 km po ulit at yun, magpapalit ulit tayo ng langis kasi 1,000 km po yung finish po ng ating pag-break in. So after that po is pwede na po tayo mag every 5,000 or every 10,000 po yung pagpapalit ng langis dito sa ating final reduction gearbox. Gusto naman po mag-DIY ng pagpapalit po ng langis sa kanilang final reduction gearbox, ito po, panoorin nyo po yung ating gagawin at ito po yung ating procedure. Pero teka mga pare ko, paalala ko naman po na hindi po nire-recommend ng ating owner's manual o yung kaasap po natin na gawin po nating i-DIY ito dahil ang recommended po nila is sila po mismo yung gagawa nito. So nasa sa inyo po yan mga pare ko at kayo po ang magdidesisyon dyan. At sa mga magdi-DIY naman, mag-prepare na po tayo ng gamit at ang una po sa gamit ay itong pansahod ng langis at dito po natin siya ilagay sa ilalim ng drain bolt at ito po yung ating drain bolt. And then second ay mag-prepare na po tayo ng pantanggal ng drain bolt na socket. So ito, isang socket lang po to na size 12 dahil yung paglalagyan naman po natin ng langis, ito po yon, ito din po ay size 12. Kaso mahirapan po tayo dito pag wala po tayong katulong na extension para po dito natin isasaksak yung ating ratchet. Ratchet po kasi madalas kong ginagamit pantanggal ng bolt sa pag-change oil dahil napoposisyon ko po to ng maganda. Pwede rin po kayong gumamit ng mga pick wrench kung wala po kayong ratchet. At syempre sa paghigpit naman, hindi po mawawala dito ang ating torque wrench. Ito napoposisyon din po natin dito maganda sa paghigpit. At napaka-importante po na nasa tamang torque po itong ating bolt dahil para po iwas na putol at iwas loose thread din po siya. So kung wala naman po kayo nito, wala po tayong magagawa kundi basta tamang alali lang mo po sa paghigpit. Pero bago po natin simulan ay kailangan nyo po malaman yung tungkol po sa 2 bolt na to. Itong 2 bolt na to at hindi po kayo magkakamali dahil kung mapapansin nyo silang dalawa lang po yung merong washer na tanso. Seal washer po yan. Mantalong katabi niya ay wala. Dahil yung 2 bolt po na to, ito po ang ating drain bolt. Yung nasa baba, di po ba? Obvious naman dahil nasa baba po siya po ang drain bolt. Ito naman bolt na sa taas, dito po tayo maglalagay ng langis. Kaya kahit ano naman po unahin nyo sa dalawa ay wala naman po problema. Kahit unahin nyo po itong kanyang check bolt or either naman itong kanyang drain bolt. Basta importante ay huwag nyo pong kakalimutan na tanggalin itong kanyang drain bolt dahil dito po kayo magde-drain ng langis. At kahit nga po hindi nyo muna tinatanggal itong inyong check bolt, meron naman po itong air breather at meron naman pong hangin niya sa loob at lalabas po dyan yung langis. So ang unahin ko muna po ay itong ating drain bolt. Ilagay na po natin itong ating socket wrench at sa pagpihit naman po ay pakaliwa. Pag ganun po mga pare ko, ito po yung ating bolt, pag ganun po yung paluwag. Kaya itong palo natin dito sa ating wrench ay pababang ganun. Ito nyo, yun, di po ba? Ito, pwede na po natin itong kamay na lang ang gamitin dahil maluwag na po siya. Yun. At tandaan nyo mga pare ko, yung drain bolt natin ay mahaba po yung kanyang bolt. At wag nyo na po tanggalin yung kanyang seal washer. At para makatulong pa po sa pagdedrain na langis ay pwede po natin itaglit itong ating motor.
So tanggalin na rin po natin para po, kasi tatanggalin na rin po natin yan. At sa pagtatanggal is pakaliwa din po, katulad po ng ginawa natin pag ganun. Kaya palo po ay dito pakaliwa. Ayun. At dito pwede na rin po natin siyang kamayin. At wag po kayo malilito, ito po ay maliit na bolt lamang. Kaya ang gusto ko po sana is ikabit na muna po itong sa ilalim yung drain bolt, at saka po natin tatanggalin itong pinakalalagyan ng langis, dahil baka po mapagpalit nyo at madisgrasya pa po. Kaya ito, balik muna po natin. Kung makita nyo, wala naman pong tumulo na langis, kabit muna po natin to at i-drain pa po natin mabuti itong ating langis at itaob-taob pa po natin. At pag wala nang tumutulo ay pwede din po natin ibalik itong kanyang drain bolt, at itong kanyang drain bolt ay may size 8mm in diameter, at ang ibig sabihin ito po ay M8 na bolt, at yung M8 na bolt ay mayroon pong torque na 28 Nm. Pero nag-search po tayo at ang nire-recommend na torque po dito ng Honda is nasa 23 Nm, at kaparehas na kaparehas po sa ating engine drain bolt. Sa pagbabalik po nitong ating bolt, ang kaunahan yung tatandaan ay lagi muna pong hand tight. Hand tight muna po, at wag na wag po tayong gagamit ng tools sa paghigpit. Then 23 Nm torque yung kanyang higpit. Yun, saba. Oops, siya. Then after po natin mahigpitan ng tamang higpit tong ating drain bolt, ay maglalagay na po tayo ng ating langis. At dito po yun. At sa paglalagay ng po ng langis, ito po yung ating langis, is gugupitin po natin or tatanggalin po natin yung pinaka-tip nito, dahil ito po yung ating panglalagay dito. After po natin matanggal yung tip, ay ilalagay na po natin yung ating gear oil ng paganto. Ayan, titiwarik po natin ganun. Kaso nahirapan po ako pag ganito po yung aking diskarte. Kaya ang diskarte ko po ay nag-extension po ako ng maliit na hose dito. Ayan, sasaksak ko po yan dito. Pagkasaksak ay isasaksak ko muna po itong hose dito, at saka po natin siya ititiwarik ng pagganun, at saka ko po siya pipigain. Ayan, siya nga pala mga pare ko, 120 ml ang recommended na gear oil para po dito sa ating final reduction gearbox. At shoot na shoot po yung isang bote na to ng ating scooter gear oil ng Honda. Mga pare ko, ubos na po yung ating gear oil, at nailagay na po natin lahat dito sa ating, mapapansin nyo, tumulo na po. After po natin malagyan na langis, kung mapapansin nyo po kanina, may konti pong tumapon, at ang ibig sabihin po nyo ay na-reach na po natin yung pinaka upper level mark nya, at tumapon na po siya rito. Di po ba napaka-safe po na hindi po tayo magkakaroon ng overfilling, kasi lalabas po yung excess na langis. So kapag sinilip nyo po yan, ayan, makikita nyo po na nandito na po yung ating langis, nasa level po nitong ating butas. So pag ganyan, okay na po yan, at pwede na po natin ilagay itong ating check bolt. So sa paglalagay naman ay hand tight lamang, at huwag nyo muna pong gagamitan ng kahit na anong tools. And then pag mahigpit na, at base po sa kanyang function, ito pong ating check bolt ay hindi po to 23 Nm yung kanyang torque. Ito lang po yung kanyang drain bolt, kasi itong ating drain bolt ay meron po itong load. Kumbaga siya rin po ang isa sa mga naghihigpit dito sa ating crankcase, kaya po siya ganong kataas yung kanyang torque. Itong ating check bolt, ito po ay may torque lamang na 13 Nm. Ayan po nakalagay yun, dahil ito lang po ay plug. Kumbaga wala po siyang load at wala po siyang pinoprotektahang higpit, kaya 13 Newton lang po yung ating torque dito. So nahantay na po natin. Ayun, 30 na po itong ating torque dito. Ayun, nakaset po yan, at yung mga pare ko, finish na po, at nasa tamang torque na po itong ating check bolt. So okay na po ito mga pare ko. Tapos na po tayo magpalit ng langis dito sa ating final reduction gearbox, at pangatlo po yan sa ating ginagawa sa first 500 km na tinakbo nitong ating motor na si Honda Click. So kita-kits na ulit tayo mga pare ko sa ating next video. Paalam!